At sa kanyang yumi at ganda. Hey, good morning! Good morning mga kapwa ko. Kahanay sa 99.9% Itzapuera. Sama po kayong dako ng mundo, sulok ng arkipelago. Tara na, Juro Revolution na. Ang mga ganap sa Senado, impeachment trial court, ay salamin ng sistemang hukumang trial by palakasan ng mga traidor at ng mga kawatan na kuno ay mga politicians sa buong pamahalaan. Opo. So wag na po tayo magpapatumpik-tumpik pa, pero bago ang lahat, mga lumay dapat palitan na. Pahirit po muna ng subscription po. Kunting suporta lamang po, pero napakalaking ambag na po yun sa ating advokasiyang Juror People Power Revolution, which is empowering we, the sovereign but powerless Filipino people, as jurors sa hukumang pandemokrasya, sa hukumang patas para sa lahat. No one is above the law. Walang santong kabayo, banal na aso, at pinagpalang pusa. Ano po, sa hukumang ito. Malaking ambag na po inyong pag-subscribe, pag-share ng ating mga advocacy videos na ito, at syempre, pag-like. Ano po. So, umpisa na po natin ang ating balitaktakan. Sandali muna, hanapin natin kung saan na yung ating pamusong exhibit number 1. Malinaw po. Ito pong pambababoy sa rule of law, ng rule of law, doon po sa Senate Impeachment Trial Court, ay salamin po ito Salamin ng hukumang trial by palakasan ng mga traidor at kawatan, mga land grabber, drug lord, smuggling lord, pogo lord, mga mamamatay tao, at syempre pare-pareho po silang mga kawatang kuno ay politician sa buong pamahalaan. Ito po ang sinasalamin ng kaganapang ito. Syempre marami ngayon ang nagdidebate. Sabi pa mismo ni Senador Coco Pimentel, abay, ang panalo ko lang rito, at least na itawid from the 19th Congress to the 20th Congress ang impeachment trial laban kay Sara Duterte. But ika muna. Ika muna. Mayroon bang pwede pahawakan si Senador Coco? Sabi niya meron. Siyempre, nag-serve na ng summon ang impeachment court kay Sara Duterte. At nagbigay na rin ng mga kalakaran, patakaran, pauso sa House of Representatives na siya naman tatayong prosecutor. So, yung ba po pwede pahawakan? Siyempre, in a normal course of law, pagka pinadalang ka na ng supwena, diba? Summons, ng korte, meron ng jurisdiction ito laban sa akusado. Pero yung ba'y mapanghawakan? Again, ang tanong na nagmamakaawa para ating itanong sa ating mga sarili, paano kung imatukhang ang lower house o ang Kamara de Representantes? Siyempre, dali naman po gawin nila yun. Pwedeng baguhin na nila yung pansamantala, yung pong liderato, yung speaker, iba na naman. At pwede ng, di ba? Magbayad ng ransom. Ito pong si BP Sara. Magkano ba presyo nyo? Simple naman ang gawin nyo Di ba? Manindigan lang kayo na panibagong kongreso ang 20th Congress. Bagaman merong mga membro dati ng 19th Congress na kasama pa rin sa 20th Congress, but for all intent and purposes, panibagong kongreso to
Wala kaming pakialam doon sa kung anong ginawa ng 19 Congress. Kaya, kung gusto nyo, i-refile na lang namin. After 1 year, antay lang kayo. After 1 year lang naman eh. Diba? Wala namang mawawala siya. Yan po, posibleng mangyari. Hindi ko sinasabing ganun nga talaga ang gagawin nila. Pero di po ba, posibleng mangyari. So, halakhakan sila papunta sa kanilang mga bangko habang basyong bayong naman ang maiiwan sa ating puwersa 99.9% et sa puwera. Pero hindi yan ang ating main topic ngayon eh. Hindi yan ang ating main topic ngayon. Sapagkat ang sinasabi lang natin, although ito yung halimbawa, kasi salamin nga siya eh, nang nangyayari sa lahat ng hukuman, di ba? At siguro paniwala din ni Bato rito, ang teorya niya parang pinulis sa pulis kasi pag sinabi ng for further investigation, for further investigation. FI, further investigation. Abay, good as dead na yon, clinically dead na yung kaso. Diba? So, siguro yan ang inaasahan ni Bato. Pero, maaring hindi mangyayari yan. Maaring yung sinabi ko nung una, hindi na mangyayari. Mga posibilidad lamang po yun. No po? So, eto, malinaw. Wala po sa saligang batas ang ginawa nila. Talagang unconstitutional po ito. Sapagkat din naman natin kailangan maging abogado para maintindihan natin ang ibig sabihin noong pong Section 11, Article 11, Section 2, Paragraph 6. At ang sabi, ang Senado ang may sole power, to try and decide cases of impeachment. Sole authority to try and decide. So malinaw po, ano ba yung trial? Sila lang ang bukod tangi binigyan ng poder ng sa ating saligang batas na gawa nating mga mamayan para litisin lahat ng kaso ng impeachment at desisyonan. Diba? Sinasite nila yung Clinton daw sa US. Abay si Clinton inimbestigahan yun Diba? Kinuhanan pa nga ng deposition yun, ng grand jury. Diba? Online lang kasi presidente nga naman siya, maraming ginagawa. Online, pero nilitis. Hindi po ba? At pagkatapos na-dismiss. Bakit na-dismiss? Sabi ni Clinton itong inaakusan nyo sa aking kaso, hindi naman to ground for impeachment. Hindi impeachable offense. No? Ito po ay sa pagitan ko ni Lewinsky at ng misis ko at ng reliyon ko. Wala kayong pakialam rito. Sinado, kaya na-absuelto siya. Na-dismiss ang kaso niya. Now, so much of that. Punta na tayo dito sa pag-usad ng ating palatuntunan. Let us roll BTR. Hindi yan. Sandali muna. Mali na naman ako ng pindot. Pindot ka pa. Papindot. Ito ang sinasabi ko sa inyo. Roll BTR! Mga bagong Pilipino. Nasa kamay natin ngayon ang mga aral ng ating kasaysayan para makamit ang masaganang kinabukasan. Isang maganda at masaganang araw sa lahat. Sama-sama tayong magsaya at magkaisa ngayong 12 ng Hunyo para ipagdiwang ang ating pagiging isang malayang bansa. Ako po si Gab Banikad, kasama ng Sambayanan. Ito ang live coverage ng 127th Anniversary Celebration ng Philippine Independence. Kami po ay inyong napapanood sa Facebook pages ng Presidential Communications, Radio Television Malacanang, at National Historical Commission of the Philippines. Yun So atin pong ginunita kahapon, araw po ng Huwebes, 12
ng Hunyo 2025 ang atin pong deklarasyon ng kalayaan. 127th year. Pambihirang patis naman. 127 anyos na nung ating idineklara ang ating kasarinlan, ang ating kalayaan. Pero nakakaiyak nga lang. Ho, 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 ho. Hindi, teka muna, parang Santa Claus. Hindi, Santa Claus eh. Ho, 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 ho. Di ba ganyan? Ho, 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 ho. Di ba? Ito namang dalamhati. Ho, 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 ho. Di ba? Sapagkat hanggang ngayon, karamihan po sa atin, hindi batid kung ano po ang tunay na kahulugan ng kalayaan. Kung ano po ang konsepto ng kalayaan na talagang buwis buhay na ipinaglaban ng ating mga ninunong katipuneros sa pangunguna ni Gat Andres Bonifacio. So, sabi nga ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, tatanga-tanga sa pagdating ng oras ng uwian. Hindi nyo na, pambirang pati. So para huwag tayo tatanga-tanga, pagdating ng oras ng uwian, abay, kilatisin po nating mabuti ang mga bagay-bagay, ang konsepto na talaga namang kahit buwis buhay, ipinaglaban ng ating mga ninuno. At para naman wag nating sayangin ang kanilang mga pagpupunyagi. Now, ito po ang nagdudumilat na katotohanan. Sana'y nababasa po ninyo ng malinaw. Kalayaan Caravan. Ito po ay karaban patungo sa tunay na kalayaan ng Partido KKK 2.0 Demokratiko ng puwersa 99.9% et sa puwera. Sapagkat tayo po ay naniniwala na ayon doon sa John 8:32, the truth shall set us free. So, atin pong kumprontahin ang korupsyon, confront corruption, at atin pong i-demand ang demokrasya. Demokrasya ang tunay. And so, ito po actually ay bridging government closer to we the people. Sapagkat ang demokratikong gobyerno naman ay, di ba? Government of the people, by the people, for the people. So, ilapit po natin ang gobyerno sa mga mamayan, sa pamagitan ng pagmumulat. Ano ba talaga? Unahin natin ang konsepto ng demokrasya na ipinaglaban ng masingganan, di pala sibatan, tabakan ng ating mga ninunong katipunero. So, kalayaan pantay-pantay equals demokrasya. Ito po yung pinaglalaban nila. Kalayaan pantay-pantay, sapagkat ang kalayaan po kambal tuko noon yung pagkapantay-pantay. Ika nga, sa nakaukit sa US Declaration of Independence, 1700s pa po ito, 1700s pa. 1787. Ba, sa atin, 1987, di ba? Well, pero itong konstitusyon nila ay produkto po ito ng Declaration of Independence na nangyari, kung hindi ako nagkakamali, noong 1774. Kung saan inihayag nila na pinakabuod, God created all men equal. Bakit po? Saan ba sila nanggagaling? Hindi ba sila ay kolonya ng Great Britain? At syempre, ang kalakaran noon, ay God-given power ng ano ba tawag natin sa dali? Sipin ko muna mabuti. Meron akong hinahanap na wordings . Well, anyway,
the right, divine right to rule. Yun ang hinanap ko. Merong divine right to rule ang hari po ng Great Britain. Kumbaga, ang poder niya ay may basbas galing sa Panginoon. Diba? Kumbaga, destiny. Yun ang pangguguyo at pang-uuto nila sa mga mamayan. Ang ngayon, dahil sa enlightened na, yung pong mga Europeans ng panahon yun, abay, naisip na nga, andali muna. Hindi ba, God created all men equal? Kung kaya doon sa isa bahagi, pinakamahalagang bahagi ng kanilang deklarasyon, nakasaad, that with no uncertain terms, something like that, we hold these truths, maraming truths to be self-evident that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, and among these are life, liberty, and the pursuit of happiness. So much so, naisip natin, dali muna, ay kung created equal tayo ng Panginoon, bakit may naghari-harian sa atin? Hindi ba? And so, ipinagpatuloy nila sa deklarasyon na sila ay magtatatag ng gobyerno, na magtataguyod ng kanilang mga mithiin at adhikain ng mga ngalaga sa kanilang mga likas na kayamanan at sisigurado na lahat makikinabang, hindi ilan lamang. Di po ba? Ngayon, dito naman po sa ating kartilya ng Katipunan, ika-4 na bilang, hindi lang ako masyado, paki-research nyo nga kung kailan ginawa ito. Kasi unang gumawa nito, si Gat Andres Bonifacio. Pagkatapos ay meron siyang isang general, Marcelo ba yun? O nakalimutan ko rin ang pangalan. Anyways, yun ang pinarevise niya, kumbaga pinakilatis niya at sabi niya, plansahin mo nga ng todo-todo ito. Emilio Jacinto ba yun? Anyways, research nyo At nakalagay doon sa ika-4 na bilang, mas maputi ka man kaysa iba, matangkad ka man kaysa iba, matayog man ang iyong pinag-aralan kaysa iba, at malalim ang iyong kaalaman sa batas, abay, meron pang karugtong. Mayaman ka man kaysa iba, hindi mo pa rin hihigitan o mahihigitan ang karapatan ninuman. Malinaw, di ba? Tinagalog lang ito na medyo nilagyan ng mga pabalat bunga ng God created all men equal. No? Sa madaling sabi po, bago pa, ako naniniwala ako na ito ang ginamit, no? Yung kartilya ng Katipunan, particular itong ika-4 na baitang, ginamit ng mga Katipuneros para sila ay makapag-recruit ng marami. Para maniwala yung mga mamayan, para meron silang pag-asa na tinitingnan. Sapagkat sa panahon ng mga Kastila ni Singkong Duling, wala silang karapatan kung pagpapatayin po sila at yung mga ninuno, para lang silang mga lamok. So, being equal, ano ibig sabihin nun? Magkakaroon din sila ng mga lupain. No, ha? Maaring. At nagkaroon nga. No, kasi doon sa Commonwealth Act 141, abay, ang lahat ng 18 anyos pataas, may karapatan sa lupain. Diba? Miski 12 anyos ka pa lang, kung ikaw ay head of the family, namatay na yung iyong tatay, o kasama ang iyong nanay, may mga kapatid ka, head of the family ka na, kwalipikado ka na, bumili ng lupain, no ha? Bumili ng lupain sa dating lupang hinirang. At mura-mura lang, no ha? Parang 5 pesos lang yata noon ng 1 hektarya Tapos, konti lang ang dapat mong ihulog, the rest, hulugan na. Bihirang pati so. Wala na ba ako nakakalimutan dito? Okay. So, malinaw po Malinaw kung ano pong konsepto ng kalayaan. Hindi porket
lumaya na tayo sa mga dayuhan, okay na yon. Kahit na naghahari-harian naman, mismo na natin mga kababayan. Di ba mas karumal-dumal yun? Di ba? Siguro itong mga naghahari-harian ngayon, no? Yung kanilang mga magulang, if at all, may magulang silang mga katipuneros, mga traidor at kawatan din. Mga takbuhin. Pag andyan na yung kalaban, bahala na si Batman. Tatakbo na ako kay Narian. Diba? Kasi ugali nila, nakikita nga ngayon. Diba? Sabi nga hindi naman lalayo ang bunga ng mangga sa puno na ito. Ang birang patis, ha? Okay. So, malinaw. Kasi marami hanggang ngayon, unfortunately, malaki ang pagkukulang rito ng ating Department of Education. Hindi nila iminumulat ang kabataan sa tunay nating demokrasya. Tunay na konsepto ng kalayaan at demokrasya. Pambira pa sila kay sa patis. So, ano ba ang dapat? Dapat kung nga ang Amerika ay tinulungan tayo laban sa Espanya. Hindi man tayo manalo doon sa Espanya kundi dahil sa Amerika Hindi po ba? At ngayon, pagkatapos nilang nagupo yung Espanya, nagpagdila Espanya sa Treaty of Paris. Sabi niya, pare, bayaran nyo na kami ng 20 milyones. Bahala na kayo dyan sa Pilipinas. Total, yung mga little brown monkeys doon mga barbaro naman yun mga halimaw na hindi pwede maging sibilisado. Well, anyway, ngayon, tayo po, fortunately, or unfortunately, depende kung saan ka nakatingin o kung saan nanggagaling yung mga mata. Diba? Ang mga Amerikano, kahit na sila mismo nagbangayan, dahil marami sa mga Amerikano, biski na yung mga malalaking payagan nila, ang gusto ay talaga namang pabayaan na tayo. Ibigay na ang pamamahala. Ibig sabihin, iwanan natin sa ere. Dali, bago ako umere. Dali naman po, may check lang ako. Painom mo ng tubig. Iyon nga, ang matunog na sintido kumon ng mga kanonoon. Abay, ang dami na natin problema dito sa ating mga Black Americans. Dadagdagan pa ba natin ang problema dyan sa mga little brown monkeys na yan? At yun nga, mga halimaw daw ang mga Pilipino at walang kapag-pag-asa maging sibilisado. Pero nanindigan po ang isang congressman sa Mississippi, si Henry Cooper, na kaalyado din ng noon na Pangulo, na si Bira to. Nakalimutan ko naman ang pangalan. McKinley. Di po ba? Nanindigan siya na hindi. Una, i-educate natin ang Pilipino. Pangalawa, hasain natin sa mga demokratikong proseso. Pangatlo, gawaran natin ng kalayaan. At sa isang pagkakataon, ulitin ko ulit sa inyo ang kwento kung paano nagamit ni Cooper, Congressman Henry Cooper, ang ating Sigato sa Rizal, na kumbaga exhibit number 1 kung kaya maluwalhating na ipasa ang Philippine Bill of 1902. Well, anyway, nagpatayo sila ng UP, di ba? Yung kauna-unang pinatayo na, yung high school doon sa Tarlac. Kung saan nanggaling si Carlos P. Romulo. At siyempre, edukasyon yun. Pagkatapos hasain sa demokratikong proseso. So, legislatura, 2016 pa lang, meron ng mga senador ng mga Pilipino. Mga Pilipino na actually mga senador. Meron ding assembly, representative, House of Representative. Pero ang executive, yung Governor General ng Kano. At yung mga gabinete niya siyempre. Pero hindi naman sila abusado.
Sapagkat bagaman nagtayo na sila ng justice system sa ating bansa, lahat ng dinesisyonan ng Korte Suprema ng mga panahong yun ay reviewable sa United States Supreme Court. So, hindi nakakapag-abuso yung mga Amerikano. Executive. Ito yung three co-equal branches of government na kung saan nandun yung checks and balances. So, legislative, executive, judiciary. Now, ito, ginuhitan ko pa ito. Ewan ko kung makikita nyo, pero nakalagay dyan, Court System Article 3 ng kanilang saligang batas. At ano yung Article 3 na yon? Ito, U.S. Constitution, Article 3, Section 2, Paragraph 3. The trial of all crimes except in cases of impeachment shall be by jury, and such trial shall be held in the state where the said crime shall have been committed. Pinaluan pa nila ito ng amendment number 5, 6, and 7. Diba? Yung Fifth Amendment, siyempre, creating the grand jury. Walang sino man ang maaring akusahan, kasuhan ng kriminal o sibil, maliban na lamang kung may akusasyon o sakdal na mula sa grand jury. Yung pong amendment number 6, lahat ng akusasyon, lahat ng kinakasuhan ay kailangan daanin sa pampubliko, mabilis at patas na paglilitis sa hukumang hurado ng mga mamamayan. Trial by jury of the people. At yung pang-7, lahat ng desisyon ng trial jury ay hindi maaring kalikutin, baliktarin o ibasura ng kahit anong korte sa Pilipinas. So malinaw, dapat itong klase ng judicial system ang inadapt natin. Pero hindi. Iba po ang inadapt nila. Ano po yung inadapt nila? Abay, ito. Ipinagpatuloy ng mga kawatan noon na kuno ay mga politicians, ang Real Audiencia de Manila. Yung pong trial by palakasan na instrumento ng Espanya at ng kanyang gobernador general laban sa ating mga ninuno. Ang dami po na nabiktima Hindi po ba? So ito pong ginamit ng dayuhang Espanya para makapaghari-harian sa ating bayan, unfortunately, ipinagpatuloy ng ating mga kababayan na mismo na mga kawatang kuno ay mga politisyan. So ito po ang kalunos-lunos na pangyayaring naganap sa ating bayan. Alam niyo po ba kung ano yung poder ng gobernador general? Dito po sa Real Audiencia de Manila, ang kanilang judiciary, siya lang naman po ang chief judge. Kumbaga ang chief justice ng Korte Suprema. Siya. Pagkatapos siya pa ang executive. At siyempre, siya na rin yung tumatayong Senate President o Speaker of the House sa legislative branch. Kasi wala namang pipigil sa kanya na magsalita. Itong batas ngayon, bawal pambira. Kahit na ano may isipan niya. Pag sinabi niya ang batas, lahat ng manok, basta kulay puti, akin yan. Walang pwedeng kumatay riyan. Batas na yun. At pag hindi ka sumunod, doon ka lilitisin sa kanyang hukom. Di ba? May magagawa ka ba? Wala, di ba? Hindi ba ito din ngayon na nangyayari sa ating bayan? Kung sinong presidente, madidiktahan niya yung mga mambubutas at yung mga hudikatura, mga hukom. Diba? Tingnan nyo anong ginawa ni Duterte. Ito pong si overall deputy ombudsman na inimbestigahan ang kanyang
mga kaso ng korupsyon sa Davao City bilang mayor pa siya noon, Karandang, ano po, Deputy Overall Ombudsman, at nakakita siya ng ebidensya galing sa AMLAC na mayroon ng bilyon-bilyon na deposito itong si Duterte. Ano ginawa niya? Sinibak niya. Siya ba may karapatan sibakin ng Deputy Overall Ombudsman na independent body? Independent constitutional body? Wala eh. Pero, lalaban ba si Karandang? Saan siya pupunta? Sa Supreme Court? Mga sip-sip boto din ni Digong ang mga naroon eh. At hindi din naman sila pwedeng kumontra kay Digong sapagkat sasabihin na ni Digong sa kanila at sinabi nga ni Digong sa kanila doon sa pagdideklara niya ng martial law na huwag nyo akong kontrahin. Bakit? Meron ba kayong pulis? May militar ba kayo na magpapatupad ng inyong order? Wala. Ako meron. Pag nirisbakan ko kayo, lahat kayo, gorgor, reok. May Davao Death Squad pa siya na naging Philippine Death Squad. Sino babangga sa kanya? So, yung pong ating checks and balances sa gobyerno, between three branches of government, ito po ay katang-isip lang, guni-guni, panaginip, na nauwi na nga sa bangungot. Diba? Anong ginawa ni Karma Digong kay Laila de Lima? Ganun din, di ba? Pambira pa kayo kay Zapates. So ito po ang nagdudumilat na katotohanan. The truth shall set us free. Ito po ang ating baklasin at palitan ng pang-demokratikong hukuman. Trial by jury of we, the sovereign Filipino people, because sovereignty resides in the people and all government authority emanates from us, the people. Ito po ang ating itutulak ng masingganan sa pamamagitan po ng ating partido politika. Wag ho tayong umasa sa mga people's initiatives. Madali po nilang barilin yan at ideklara na unconstitutional. Ngayon, kailangan naman po natin maging vigilant sa pagbantay ng ating mga boto at panagutin muna natin, linisin sa mga bugok na itlog at mga bulok na kamatis ang kumulek kotong. Yan ang ating gagawin sa July 4 naman. So, ito, real de audiencia. Sino bang biktima niyan? Si Gato C. Rizal. Di ba? Nilitis siya sa murong-murong hukumang palakasan. Wala siyang pagkakataong manalo. Ito naman, hukuman trial by palakasan na ginamit kay Marcos. Ginamit ni Marcos kay Ninoy Aquino. Wala na po yung mga Kastila. Mga kababayan naman natin na naghaharian, mga hari-harian ng panahon yun. Ito, mga biktima din ng paghahari-harian ni Gloria Macapagal Arroyo, General Renato P. Miranda, General Danilo Lim, at si Colonel Ariel Querubin. Ano po? Ito po, Medal of Valor awardee, si Querubin. Ano po? At ito, siyempre, mga matitikas yan. General Miranda, Commandant ng Philippine Marine Corps, Danny Lim. Ito naman yung hepe ng mga Rangers. Ano po? Ngayon, pinakahuli sa ating mga naisipang mga kilalang biktima ng hukumang trial by palakasan, si Senadora Laila de Lima. Ilan naman po sila sa mga biktima ng hukumang trial by palakasan? Ilan lang sila sa milyon-milyong mga biktima. Kasama na dyan yung mga biktima ng tukhang. Ang kahirapan po ay human rights violation din. Alam niyo po ba yun? Sapagkat ang United Nations for Human Rights of Man, apat po yan, na isa tayo sa original na signatory. Freedom of speech, freedom of religion, freedom from want, kahirapan, pangangailangan, and freedom from fear. Nung si Duterte, Pangulo, lahat tayo ay takot magsalita tungkol sa tukhang. Lahat tayo.
Walang sinisinod doon. Pamangkin ko, biktima ng tukhang, hindi ako makapagsalita. Hindi ako tatakot para sa sarili ko, kundi natatakot ako para sa mga kapatid pa ng pamangkin ko at yung kapatid ko na tatay nila. Narisbakan sila ng mga tukhanger. So, ang kasunod po nating exhibit ay ito. Sana, nawala na siya. Ayan. Fight for judicial independence. Fight for tyranny. Alam niyo po, ang judicial independence ay makakamtan lamang po sa hukumang trial by jury of the people. Independent talaga ang trial by jury. Unang-una, yung nag-iimbestigang grand jury, pasekreto. Hindi po sila mga kilala. May kwarto sila, jury room, na walang marka doon po sa mga halls of justice. Kung meron na tayo ritong trial by jury. Yun naman po mga trial jury, nakikita mo yung mukha, pero ang ID nila, number lang ang pagkakakilanlan. At sila po ay sinasyado. Binabantayan sila ng Secret Service. Pagpunta pa lang na rito at pag-uwi. Minsan din na alam, may nakatanaw sa kanila, may nakasunod sa kanila para sa kanilang proteksyon at para na rin huwag silang basta-basta malapitan at magoyo ng mga akusado. So, yan po. Hindi na sindikato at hindi po namamanipula ang grand at trial juries. So, tayo po, hindi po natin kailangang magparada sa lansangan sa gitna ng initan. May social media na po. Pwede natin palaganapin ang ating advokasya sa pamamagitan ng social media. Hindi pa tayo masyadong mapapagod, hindi masyadong magastos, pero effective ang pagsisiwalat ng impormasyon. Katulad nito, i-share nyo lang na i-share ito sa mga kamag-anak nyo, kakilala, kaibigan, ayos na ang buto-buto. Magugulantang na lamang ang iilang mga naghari-harian na meron na pala silang matinding kalaban. Tayo po yun. Ang puwersa 99.9% it's a puwera. Sapagkat matay ko mabilangin, ilan lang yung boto nila sa atin, sandamakmak. Di po ba? At magpasalamat po tayo sapagkat meron pa rin po tayong mga pinagpipitaganang mga juror senators. No po? Bigyan po natin sila ng masigabong palakpakan. Of course, Senator Coco Pimentel, Senadora Risa Ontiveros, Senadora Grace Po, Senadora Nancy Binay, at si Senadora Gatchalian. Win Gatchalian. So may pag-asa pa po. May pag-asa pa ang ating bayan. Pero yung pag-asang yan, ay ang panggagalingan, yung ating pong masigasig na bayanihan for good governance. Pagsusulong ng karapatan natin sa trial by jury, tatag ng Partido KKK 2.0 Demokratiko nating puwersa 99.9% it's a puwera. Nasa pagkakaisa po ang tagumpay natin. In numbers, there is strength. Ang numero po natin, sandamakmak. 99.9% sa mga botante nasa ating hanay. Sana lang magtulungan po tayo sa pagkumbinsi, pagmulat, para makumbinsi po natin ang ating mga kahanay na ito ang dapat nating pagkaisahan. Ito na po yung ultimong solusyon para ating makamtan ang matagal ng pangarap Pinoy. Pangarap pa ito ng ating mga ninuno, ng ating mga lolo't lola, ng ating mga magulang. Ang makapagtatag ng makatarungan at makataong lipunan na maaari lamang mangyari
kapag ang sistema ng hukuman ay trial by jury of we, the sovereign Filipino people, 18 anyos pataas, marunong bumasa at sumulat, randomly selected. Gamit ang sentido komun ng pangkaraniwan tao, ang trabaho po ng mga jurors, tuklasin kung ano ang katotohanan. Katulad din po ng trabaho ng mga jurors, senators, kahit di po sila abogado, mali-mali po yung mga nagngangawa riyan na dapat mga senador, mga abogado. Hindi po, kahit abogado man, nagiging abogago eh. Hindi po ba? So, ang kanila lamang po dapat gamitin sentido komon dahil ang tinutuklas lamang po nila, ano yung katotohanan? Diba? Hindi ko ano yung batas. Ha? Ano ang katotohanan? Ang bira pa kay sapatis sa mga to. Anyways, where na you? Ito na ka. Ikaw? Okay, let's go. Dapat lang, juror ka. Kung pa rin po inyo lagi nakandang maglingkod, Mr. Juror, Dr. Sixto Kitkilatis Lagari po. Lamang PhD, Public Administration Honoris Causa. May God bless us all. May God bless Philippines.